And then sinabi ng Panginoong Jesus sa kanya, ang kinakausap mo, ako yun. No? Sinabi niya, nagpakilala siyang siya yung Messiah. And because of that, nagbago yung attitude ng babae. No? Nagbago yung attitude ng babae. Mula nung magpakilala ang Panginoong Jesus sa kanya, nung sinabi ng Panginoong Jesus sa kanya na siya yung Messiah, I am the one you are speaking, I am He. Ang naging reaction ng babae, ito sa verse 28, sabi niya, then leaving her water jar, the woman went back to the town and said to the people, come, sabi niya, see a man who told me everything I ever did. Could this be the Messiah? No? They came out of the town and made their way toward him. Now, skip lang muna natin. Babalikan natin mamaya yung verses 31, 32, 33 hanggang 38, no? Skip lang muna natin yan kasi um, gusto natin ituloy yung nangyari sa ginawa ng babae, no? So, notice na after magpakilala ang Panginoong Jesus sa babae, biglang nag-rejoice yung babae, no, at nagpunta sa sa publiko, no? Sa bayan, punta sa bayan at bigla niyang inimbitahan ang lahat ng mga tao na nakita niya. Sabi niya, halika, come. Sabi niya, tignan niyo itong lalaki na siya nagsabi ng lahat ng bagay na aking ginawa. Notice, yung babae is known to be of questionable moral character kasi nga lima naging asawa niya tapos may kinakasama siya hindi niya asawa ngayon, no? And then, pinoproklama niya yon. Bigla niya sinasabing, sinabi niya lahat ng ginawa ko, which is about, her morality, her moral character, patungkol sa kanyang moral na character. Could this be the Messiah? Sabi ng verse 30, they came out of the town and made their way, ito yung mga taong nakarinig sa sinabi ng babae, they made their way toward him, toward Jesus. And then sabi ng verse 39, punta ka dito sa verse 39, sabi niya, many of the Samaritans from that town believed in him, in Jesus, because of the woman's testimony. No? Ano yung testimony ng babae? He told me everything I ever did. And titignan natin yung discussion nila. Ang pinoint out ng Panginoong Jesus is yung tungkol sa ginawa ng babae, no? Na wala, kinakasama niya, hindi niya asawa, nagkaroon siya ng limang asawa, and all that. No? So when the Samaritans came to him, they urged him, referring to Jesus, to stay with them, and he stayed 2 days. And because of his words, many more became believers. They said to the woman, we no longer believe just because of what you said. Sabi niya, naniniwala na hindi na lang kami naniniwala dahil lang sa sinabi mo, no? Now we have heard for ourselves and we know that this man really is the savior of the world. Gusto lang natin tignan yung katotohanan dito sa sinulat ni John na bakit naniwala yung Samaritan woman na Messiah na nga. Ito na nga ba yung Messiah? Bakit nabuksan, naimulat ang kaisipan nung babae, kumbaga, bakit siya nagtungo sa bayan at ipronoklama, no? Na ito na nga ba ang Messiah, no? Bakit siya bigla nagpunta sa bayan, no? Question is bakit siya naniwala, no? We have to understand na ang Panginoong Jesus, ibinunyag niya, ni-reveal niya yung sarili niya sa babae, no? Hindi siya kilala ng babae, but it was Jesus who revealed himself to her. No? Pinakita niya sa babae kung sino siya. Nang sinabi niyang, whom you are speaking with, I am He. No? Ako kinakausap mo, ako yun. Ako yung Messiah na yan. So Jesus revealed Himself. Notice, hindi ni-reveal ni Jesus kay Nicodemus na siya yung Messiah. Notice? Hindi ni-reveal ng Panginoon Jesus kay Nicodemus yun. Pero sa babae, ni-reveal niya sa babae. Hence, biglang nagkaroon ng kaliwanagan yung babae. Isang katotohanan na yun nga,
hindi natin makikilala ang Panginoon hanggat hindi niya ibinunyag, ipinakita ang sarili sa atin, no? Hanggat hindi minulat ng Espiritu ang ating kaisipan, ang Espiritu ng Diyos sa ating kaisipan, no? And then sabi doon sa verse 39, many of the Samaritans from that town, so marami doon naniwala because of the woman's testimony. No? He told me everything I ever did. Yun ang testimony niya. No? So when the Samaritans came to him, hinikayat nila ang Panginoong Jesus na manatili sa kanya at dahil sa mga salitang binitawan ng Panginoong Jesus, mas marami pa ang naniwala. And because of his words, many more became believers. Again, bakit marami naniwala? Because of the words of Jesus, because of his revelation. Dahil sa kanyang pagbubunyag. At sinabi nila sa babae, verse 42, hindi na lamang kami naniniwala dahil lang sa mga sinabi mo. Sabi nila, ngayong aming napakinggan siya mismo. No? Now we have heard for ourselves. Ngayong napakinggan namin siya mismo, no? And we know at alam namin na itong taong ito, siya nga ang tunay na tagapagligtas ng mundo. Savior of the world, of course, remember Samaria and Judea. Ang isip nila is patungkol lang sa mga Israelita. But Jesus has come to save not only the Jews, but also beyond the Jewish nation. Hence, ito yung ibig sabihin ng Savior of the world, not just for the Jews, no? So, kung titingnan natin dito, yung kultura na ating nakita noon is that hindi basta-basta dapat kinakausap ng lalaki ang isang babae na silang dalawa lang sa isang publikong lugar, no? Kaya nga nagulat yung mga disciples niya nung bumalik, no? Nakita nilang nakikipag-usap siya sa babae, no? Hindi lang basta sila nag-usap, kundi ang pinag-uusapan pa nila is something theological, patungkol sa pagsamba sa Diyos Ama, kung saan dapat sambahin. So hindi lang basta-basta nag-uusap casually, kundi pinag-uusapan pa nila is something about worship, something about sa mata ng mga Hudyo patungkol sa batas, na mga lalaki lamang ang nag-uusap patungkol doon kasi nga sa kultura ng mga ng mga Hudyo, no? Rabbinical tradition, no? Sa rabbinical tradition ang mga theological matters pinag-uusapan lamang ng mga kalalakihan ng panahon na yon, ng panahon ng Panginoon Jesus, no? During that time. And yet, ito ang Panginoon Jesus kinakausap ng babae, culturally not common, not it is forbidden, and hindi lang basta nag-uusap but pinag-uusapan pa ang isang spiritual na bagay, theological, no? So, dito nilabag ng Panginoon Jesus yung tradisyon na pinakita niya mali ang tradisyon at kinausap niya ng babae. Of course, makikita natin na ang purpose pala kung bakit niya kinausap ang babae upang nang sa gayon maging instrumento yung babae after niyang i-reveal yung sarili niya, maging instrumento yung babae upang maipahayag pa ang patungkol sa ebanghelyo, patungkol sa Panginoong Jesus, no? So notice na ang ginawa ng babae is after magpakilala, no? After magpakilala ang Panginoong Jesus sa kanya. Kung babalikan mo yung, hindi ko alam mo yung text pero kung babalikan mo yung text sa verses 25, 26, 27, makikita mo doon parang yung babae sinasabi niya, pag dumating yung Messiah, paliliwanag niya sa amin lahat. And then bigla nagbago yung tono niya nung pinakilala ng Panginoong Jesus nung sinabi niya, akong kinakausap mo, ako yun. Nagbago yung demeanor ng babae, nagbago yung kanyang approach, at naiwan niya yung kanyang pangsalok at nagpunta sa bayan at ipinahayag sa bawat tao na itong lalaki ito, siya na kaya yung Messiah dahil binangkit niya lahat na aking mga pinagagawa. Kanyang mga pinagagawa ay makasalanan. No? And yet she was there proclaiming, testifying about what the Lord Jesus did. And dahil doon, makikita natin yung kanyang excitement
Sa verse 29, nung sinabi niya, halika, tignan ninyo, come and see. No? Nandoon yung kanyang zealousness, nandoon yung kanyang kagalagan, na hikayatin, kumbinsihin ang kanyang nakikita, kung sino man kanyang makita. Hinihikayat niya silang lahat na pumunta at tignan itong lalaking ito, walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Para makita nila kung ito na nga ba yung Messiah na siyang binabanggit ng lumang batas ng Pentateuch, ng Deuteronomy, no? Kung titignan natin, naniwala initially yung mga tao sa bayan, naniwala sa pag-iebanghelyo, kumbaga, naniwala sa salaisin ng babae dahil nga sa kanyang sinabing, he told me everything I did, meaning binunyag niya yung kanyang sinful state, no? Hindi doon nagtatapos eh. After mapakinggan ng tao yung testimony, after mapakinggan ng tao yung testimony ng babae, nagpunta sila mismo sa Panginoong Hesus upang mapakinggan ang Panginoong Hesus. At dahil doon, ang sabi ni John sa verses 41-42, naniwala ang marami pa at sinabi nilang hindi lang sila naniniwala dahil lang sa sinabi ng babae, sa halip dahil na rin sa napakinggan nila mismo ang Panginoong Heso Kristo. Meaning, Jesus has also revealed Himself to them. Ibinunyag mismo ulit ng Panginoong Hesus ang kanyang sarili sa mga naniwala, hence marami ang naniwala. So it talks about may kita mo dito na ang prinsipyo ng conversion, no? Ang prinsipyo ng conversion is hindi lang yung head knowledge na si Jesus siya yung Messiah, but rather merong personal experience, no? Ano yung personal experience na yun? Talagang kinilusan ka ng banal na espiritu na makilala mo ang Panginoon Jesus. Ganoon nangyari dito sa mga taga-Samaritans, no? Maraming naniwala dahil sila mismo napakinggan nila ang Panginoong Jesus at dahil napakinggan nila yung kanyang revelation, naniwala sila na siya na nga yung tagapagligtas ng sanlibutan, Savior of the world, as they say. Kaya makikita mo doon sa Samaria, marami na rin ang naniwala, ang na-convert, no? Marami na rin na born again, kumbaga, na-convert at naging tagasunod ng Panginoong Heso Kristo. Kung titignan mo sa later on sa after yung resurrection ng Panginoong Jesus, no? At matapos patayin si Stephen by stoning, matapos siyang patayin, ayon sa utos na rin ni Saul, makikita mo sa Acts chapter 8 verses 4 to 8, makikita mo doon na nagpunta si Philip sa Samaria, nung nagpunta si Philip sa Samaria, upang ipahayag ang Panginoong Hesus, ang ebanghelyo ng Panginoong Hesus, marami ang natuwa at marami ang nagalak, no? Dahil sa simula pa lang, nung panahon pa lang ng Panginoong Hesus Kristo, marami ng mga sumusunod at naniniwala sa Kanya. Hence, nung after na death and resurrection ni Christ, nung si Philip bumalik ulit sa Samaria to proclaim Jesus, marami ang natuwa, sabi na Acts chapter 8, no? There was great joy in that city. Bakit? Kasi nga naibanghelyohan na sila at marami na doon ang kinilusan ng Diyos, kinilusan ng Panginoong Jesus. So again, yung principle na makikita mo dito, yung tunay na convert katulad ng Samaritan woman, nung na-convert siya, anong ginawa niya? Nagkaroon siya ng excitement, ng eagerness to proclaim, para ipahayag yung ebanghelyo na yun, tungkol sa Messiah, no? Nagkaroon siya ng kagalakan para ipahayag itong Messiah na sa palagay niya ito na nga yung Messiah, no? Dahil nga nagpakilala sa kanya ang Panginoong Jesus. Nagkaroon siya ng personal experience, no? Revelation, kumbaga, from Jesus Himself. Yung mga naniwala na mga Samaritans din, nung nakapakinggan nila yung babae, hindi lang sila basta nagkaroon ng impormasyon. Sa halip nagkaroon din sila ng karanasan, na experience dahil sabi ng verses 41-42, napakinggan nila mismo ang Panginoong Jesus. Na nagkaroon sila ng experience, encounter with the Lord Jesus Christ. Nagkaroon sila ng encounter, encounter with the Lord, and napakinggan nila mismo, again, nagpahayag, no? Nag-reveal ang Panginoong Jesus sa kanila, and hence, naniwala sila na siya nga yung tagapagligtas ng
sanlibutan. So again, sabi nga natin doon, hindi lang siya head knowledge, hindi lang siya um, parang academic knowledge or head knowledge, but rather nagkaroon ng transformation, nagkaroon ng experience, nagkaroon ng pagkilos sa puso, sa espiritu ng tao, nagkaroon ng revelation, no? Ito yung lagi natin sinasabi noon na we believe because the Spirit moved in us, hence opening our eyes, knowing who God is, no? So, yung verse 42, kung isa-summarize natin sa verse 42, makikita mo doon na yung Samaritans, sila mismo nagtungo sa Panginoong Hesus at nakita nila at nakaranas sila ng revelasyon mula sa Panginoong Hesus, no? Hindi lang head knowledge but rather they had seen and they have experienced Christ Himself dahil nga kinausap sila ng Panginoong Hesus. So ganun tayo mga believers, no? Hindi lang tayo nagkakaroon ng head information but rather nagkakaroon tayo ng experience and because of that experience tayo ibinabahagi natin yung nangyayari sa buhay natin, no? We proclaim, we testify, nagtitestify tayo sa ating karanasan, sa ating naranasang enkwentro with the Lord Jesus Christ, katulad ng ginawa ng Samaritan, no? Hence we proclaim the gospel, no? We proclaim Jesus bilang Messiah, tagapagligtas ng sanlibutan, no? So, ganun din yung mga taga-Samaritans, nung sinasabi sa verse 42 na marami naniwala dahil sa napakinggan nila mismo ang Panginoong Hesus at dahil doon naniniwala sila na siya nga yung tagapagligtas ng sanlibutan. Hindi mo ito makikita, the Savior of the world, hindi mo ito makikita sa ibang passage ng New Testament except dito sa John 4:42 at sa sinulat niya sa 1 John 4:14, no? So, the same author, siya lamang ang gumamit ng ganitong phrase, Savior of the world, no? Twice mo lang makikita sa New Testament 'yan. And that is, sabi nga natin yung context noon is sinasabing hindi lang ito para sa mga Hudyo, kundi sa mga non-Jewish as well. Hence, tagapagligtas ng sanlibutan, no? Parang yung napag-aralan natin sa John chapter 3, nung sinabi niyang God did not send the Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. Para iligtas ang hindi lang mga Hudyo, kundi mga non-Jewish as well, no? So sabi natin, the world, tinutukoy nito yung higit pa, no, sa Jewish and Samaritan cultural boundaries, no? Hindi lang siya limited sa Israel as a nation, but the world refers to nations outside of Israel, kaya binanggit yung world na yon. So God's work, as we pointed out before, ilang beses natin sinabi, yung gawain ng Panginoon, yung gawain ng dakilang Diyos kay Kristo Jesus, hindi lang ito para sa mga Hudyo, kundi ito ay para sa buong nasyon, sa ibang nasyon, sa ibang nasyon. Kaya kung makikita mo sa Acts, starting from Jerusalem, Samaria, Judea, and other parts of the earth, no? So, pag sinabi natin Savior of the world, hindi na nahulugan na lahat ng nasyon ay maliligtas, no? Dahil ang katotohanan, titignan natin sa Bible, hindi lahat ng tao sa buong mundo maliligtas, but only those who belong to God, non-Jewish and Jewish as well, no? Parehong Hudyo and non-Jewish. Kaya nga, makikita mo sa John chapter 10:16, which makikita natin later on as we study the Gospel of John, binanggit ng Panginoong Jesus doon na I have other sheep that do not belong to this sheepfold. Ito, yung binabanggit niyang sheepfold na yon, he was referring to the Israelites. And then sabi niya, meron din akong ibang mga tupa pa, no? At sila, kinakailangan dalhin ko rin sila, no? Para maging bahagi ng iisang sheepfold, para maging bahagi ng iisang tupa na lamang. Notice? Of course, he was referring to the Gentiles. So, yun yung context nun. Yun ang context nun pag titignan mo yung from John chapter 1 all the way down to chapter 20, no? Pag sinabing the world refers to non-Jewish, no?
So again, kung titignan natin yung context ng passage, marami ang naniwala sa Panginoong Hesus, hindi lang dahil sa sinabi ng babae, kundi dahil na rin sa mismo nagpahayag, nagpakita, binunyag, no? Ibinunyag ng Panginoong Hesus ang kanyang sarili sa mga nagtungo sa kanya, no? Sabi niya sa verse 42, they said to the woman, we no longer believe just because of what you said. Now we have heard for ourselves. Meaning, eto na, Jesus revealed himself to them, and we know that this man really is the Savior of the world. So again, sinasabi natin, the reason why they believed is because Jesus revealed himself to them. Parang sa Samaritan woman, no? Kaya biglang ah, ini, sa sobrang kagalakan, naiwan ng babae yung kanyang pansalok, nagpunta ng bayan at ipinahayag ang patungkol sa kanyang enkwentro with the Lord. Why? Because the Lord revealed Himself to her. No? Ganun din tayo. Hindi tayo ang nakahanap sa Panginoon. Panginoon ang nakahanap sa atin, no? Hindi natin natagpuan ang Panginoon. Panginoon ang nakahanap sa atin. And that is very biblical. Nung sinabi ng Panginoon na I have come to seek and save the lost. Siya yung naghahanap, no? Siya yung naghanap. Well, not literally nahanap because he knows everything. But the point is, siya yung kumikilos upang tayong mga naligaw, maibalik muli sa Kanya. No? It's a metaphor. No? Metaphor. Hindi tayo nakahanap sa Kanya, but it is God it is Christ Himself ang siyang naghanap sa atin. No? Naghanap sa atin. In a manner of figuratively speaking, no? Sabi natin, alam ng Panginoon kung nasaan ang, He's omniscient, He's all-knowing. Ang figure of speech doon is siya yung kumilos sa atin. Yan. Tayong mga naligaw, siya yung kumilos sa atin. Parang isang shepherd, hinanap niya yung naligaw na tupa para ibalik sa sheepfold. Hindi yung tupa ang naghahanap sa shepherd niya, kundi yung shepherd ang naghahanap ng kanyang mga tupa. And that is what Christ did. No? So, unless the Lord reveals Himself, then kahit anong gawin natin na ano is wala. Magiging head knowledge lang yan. No? Magiging head knowledge lang yan. It is nothing more just an information. No? But unless the Spirit works, what we have is just an information. But because if the Spirit works in us, pag kumilos yung banal na Espiritu sa atin, then nagkakaroon tayo ng experience na wow, assurance, katiyakan na napatawad na yung kasalanan ko, no? Na hindi ko na kinakailangang pagsikapan pa maging banal dahil ginawa na akong matuwid ng Panginoong Jesus, no? Siya na yung aking katuwiran, siya na yung aking righteousness, siya na yung aking kabanalan, no? Hindi na yung sariling sikap, no? So yun yung enkwentro ng Samaritan woman doon sa ating Panginoong Hesus Kristo. Ngayon, balikan lang natin itong verses 31 at 38 dahil kung babasahin mo later on sa beforehand sa verse 8 ng chapter 4, makikita natin na yung ang Panginoong Jesus na upo siya sa balon, tanghalin tapat. Sa verse 8, yung mga disipulo niya umalis para maghanap ng pagkain, no? Para magkahanap ng pagkain. And then later on, dumating yung mga disipulo niya, may nakita ng pagkain. Sabi niya, meanwhile, his disciples urged him, sabi, Rabbi, eat something. Yes? But Jesus said to them, sabi niya, I have food to eat that you know nothing about. Then his disciples said to each other, could someone have brought him food? Again, literal yung kanilang iniisip. But again, the Lord Jesus pointed out na hindi literal ang kanyang tinutukoy. Sa halip, sinasabi niya, ang aking pagkain ay ang gawin, ang kalooban ng siyang nagsugo sa akin at upang tapusin ang kanyang gawain. No? Na, ito napakahalaga nito. No? My food is to do the will of Him who sent me and to finish His work. Again, sabi nga natin, from Genesis to Revelation, ang pagkilos ng Panginoon Diyos, ng dakilang Ama ay yung
pagtubos, no? Pagtubos sa kanyang mga tauhan, the great work of redemption, para tubusin yung mga naligaw, tubusin ang mga anak ng Diyos. Paano tubusin? Tubusin mula sa kadiliman, tubusin mula sa kasalanan, bigyan ng kapatawaran upang nang sa gayon sila ay magkaroon ng matuwid na katayuan sa dakilang Diyos. Ano yung katayuan natin? Katayuan natin is that tayo ay matuwid dahil kay Kristo Jesus. So yun yung plano niya, no? The great plan of redemption upang tayo maging bahagi ng kanyang kaharian. Nang sa gayon, pag dumating ang Panginoon, ayon sa Revelation 21, pag dumating ng Panginoon, bagong mundo, bagong syudad, tayo ay mananahan. No? We will live with Him forever. Yun ang great, yung work ng nakilang Diyos. That is the great plan of the great God na ibinunyag from Genesis down to Revelation, the plan of redemption. At ito yung sinasabi ng Panginoon Jesus, my food is to do the will of Him who sent me and to finish His work. Natapos niya na, kaya nga sinabi niya sa cross, di ba, before His last breath, sabi niya, it is finished. Natapos niya na yung plan of redemption because He lived a sinless life. He lived a perfect life. He offered His life as a perfect sacrifice para na sa gayon ang kanyang mga anak, ang kanyang mga tauhan ay mapatawad. Lahat na magtiwala kay Kristo Jesus ay mapatawad ang kasalanan, matubos, at nung nabuhay muli ang Panginoon Jesus, kaganapan ng pagkatalo, no? Ng kasalanan at ng kamatayan. No? The ultimate defeat of sin and death when Christ resurrected. Nasabi din pa, sabi niya sa verse 35, don't you have a saying? Di ba meron kayong kasabihan? Sabi niya, 4 na buwan pa bago umani. Sabi niya. Pero sabi ng Panginoon Jesus, pero sinasabi ko sa inyo, imulat niyo ang inyong kaisipan at tignan ninyo ang fields. Tignan ninyo ang field, no? Ito ay narapat na, no? Para anihin, no? Para anihin. Even now, the one who reaps draws a wage and harvests a crop for eternal life, so that the sower and the reaper may be glad together. Thus, the saying, one sows and another reaps is true. I sent you to reap what you have not worked for. Kausap din dito mga disciples niya, no? I sent you to reap what you have not worked for. Others have done the hard work, and you have reaped the benefits of their labor. So, again, ang tinutukoy ng Panginoon Jesus dito is yung tungkol sa kanyang uh, role, sa kanyang ginagampanan na papel. Ano yung kanyang ginagampanan na papel? Para tapusin, no? Tapusin ang kalooban ng nagsugo sa kanya. Tapusin yung gawain ng dakilang Diyos na siya nagsugo sa kanya, no? To finish, to do the will of Him who sent me and to finish His work. Sabihin natin, Christ finished it when He offered His life in Calvary, when He has defeated death and sin by His resurrection. And sabi niya ngayon sabi niya, the field is ripe for harvest. No? Pwede na anihin. First, he's talking about the proclamation of his work. No? Kaya nga sabi niya dito, I sent you to reap what you have not worked for. Others have done the hard work. Ano yung others na yun? Others could refer to the prophets who have been proclaiming about the coming of the Messiah. It could refer to John the Baptist, who has laid down the way for the Messiah, for the Lord. It could be, of course, the Messiah, because hard work could be the Messiah having performed the ultimate sacrifice, no, taking our place, no, taking our place, instead of us experiencing the penalty of our sins, Christ took the penalty for it. So, dito makikita mo doon na ang binabanggit dito ng Panginoong Jesus is yung kanyang planong isakatuparan yung gawain ng Diyos. That is
the act of redeeming God's people by offering himself as a perfect sacrifice and by defeating sin and death through his resurrection, no? So again, sinasabi dito na hindi literal na harvest yung kanyang binabanggit, but rather it's about the proclamation, no? Proclamation of the coming of the Lord. Again, um, we proclaim, binubunyag natin, ipinapahayag natin ang mensahe patungkol sa kapatawaran ng kasalanan in Christ Jesus. But it is the Spirit who works. Jesus has already done the hard work. The prophets have done the hard work. They have done the hard work. Tayo is we have to proclaim. Pinapahayag natin ang mensahe ng kapatawaran kay Kristo Jesus. And it is the Lord Himself who will work in their lives. Katulad ng ginawa sa Samaritan woman, it is Jesus who revealed Himself to her. Tulad sa mga taga-Samaritans, it is Jesus who revealed Himself to them. That's why they believe. The same way tayo, we proclaim Jesus, kagaya ng Samaritan woman, but it is the Lord who reveals Himself to those who have heard about Him. No, it is Jesus who works in the lives of the people na siyang nakarinig ng ebanghelyo. Sa mga nabahagi na natin, sa mga binahagi na natin ng ebanghelyo, pag sila ay naniwala at nagsisi sa kasalanan at nagtiwala sa Panginoong Jesus, ito hindi dahil sa kagagawa natin, but rather it is because of the work of the Spirit. Not it is because of the work of Christ Himself. The Spirit revealing to them that Jesus is the Savior. No? Siya lamang ang tagapagligtas. Interestingly, makita mo, yung mga disipulo ng Panginoon Jesus nagpunta sa bayan para bumili ng pagkain. Hindi sila nag-evangelize, yet they have been with Christ, they have been with Jesus, they have seen the miracles performed by Jesus. Pero nung nagpunta sila sa bayan, bumili lang sila ng pagkain, literal. Pero yung Samaritan woman, whom Jesus revealed Himself to her, no? Yung Samaritan woman, nagpunta ng bayan at ipinahayag ang patungkol sa Panginoong Hesukristo. And yet, that's why Jesus is saying sa mga disipulo niya, look around you. The field is ripe for harvest. No? Dahil yung Samaritan woman nagpahayag, nagproklama patungkol sa Messiah. The disciples did not. No? Did not. So, interestingly, sabi ng ibang commentary, perhaps the Lord was pointing out to His disciples the need for them also to proclaim the truth about the Lord Jesus Christ. No? And then, tapusin na natin yung significance ng encounter ng Panginoon with this Samaritan woman, no? Na the reason why He went to Samaria was so that He can reveal Himself to the woman, so that the woman will proclaim Him to others, so that others will come to Him, that Jesus may reveal Himself to them as well. Hence, they believe that He is the Savior of the world. So makikita mo dito yung talagang systematic na pagkilos ng Panginoon Diyos. Hindi aksidente nagpunta siya ng Samaria. He purposely went to Samaria to reveal Himself to the Samaritan woman para maging instrumento yung Samaritan woman na maipahayag ang gawain ng Panginoon Jesus dahil doon marami nakinig sa Kanya at marami ang kinilusan ng Diyos. Binunyag ng Diyos ang sarili niya sa mga naniwala. Yung remaining verses ng chapter 4, ito patungkol sa isang opisyal, no? Sa isang opisyal na kung saan, again, kinilusan ng Panginoong Jesus. So basahin lang natin yung text and tignan lang, isa-summarize lang natin quickly, no? Sabi ng John chapter 4 verses 43 hanggang 54, sabi doon, after 2 days, He left for Galilee. Now, Jesus Himself pointed out that a prophet has no honor in his own country. When He arrived in Galilee, the Galileans welcomed Him. They had seen all that He had done in Jerusalem at the Passover festival, for they also had been there. Once more, He visited Cana in Galilee. So ito yung second time na punto niya ng Cana, where He initially turned water into wine. And there was a certain official whose son lay sick at Capernaum. Yung Capernaum at saka yung Cana, that is approximately 30 kilometers apart, no? Malayo siya. When this man heard that Jesus had arrived in Galilee from Judea,
He went to him and begged him to come and heal his son who was close to death. Sabi ng Panginoon, unless you people see signs and wonders, you will never believe. The royal official said, Sir, come down before my child dies. Go, Jesus replied, your son will live. The man took Jesus at his word and departed. While he was still on the way, his servants met him with the news that his boy was living. When he inquired as to the time when his son got better, they said to him, Yesterday, at 1 in the afternoon, the fever left him. Then the father realized that this was the exact time at which Jesus had said to him, Your son will live. So he and his whole household believed. This was the second sign Jesus performed after coming from Judea to Galilee. Ito yung second sign sa Cana, no? Ito yung second sign sa Cana. The first sign sa Cana was turning water into wine, no? A second sign sa Cana was, of course, yung healing the son of the royal official. Nung nasa Jerusalem siya, marami siyang ginawang miracles, no? Marami siyang nagawang miracles na nakita ng ibang mga disciples, no? Even si Nicodemus, nakita ni Nicodemus yung mga ginawang miracles ng Panginoong Jesus sa chapter 3, no? Kaya nga sinabi niya ni Nicodemus na no one can do these things unless he is from God. Yes? So dito ang point ang importante dito, sadly ang napagtutuunan ng pansin dito is yung faith ng royal official when in fact hindi ng point, no? Ang point dito is yung katotohanan that Jesus is divine himself. Why? Because Jesus is not confined by boundaries. Despite yung distance ng Cana at ng Capernaum, nasa Cana ang Panginoong Jesus, and yet He was able to heal the son of the royal official more than 30 kilometers away from him. He is not bound by space, by time, no, by distance, no, by distance, no. Makikita mo doon talaga yung kilos ng Diyos through Christ because Christ Himself is God. No? Christ Himself is divine. Nung sinabi ni John na in the beginning was the Word and the Word was with God and the Word was God. Again, yung importance nun, yung divinity ng Panginoong Jesus. Reason why He performed miracles, dahil nga sa ibinubunyag ito binubunyag ng dakilang Diyos. Yung kanyang revelasyon, na binubunyag niya yung katotohanan na yung kanyang kaharian, dumating na. At yung kaharian na yon ay makikita sa persona ng Panginoong Hesukristo, no? Yun ang significance yun ang significance ng miracles na ginagawa ng Panginoong Jesus. Jesus was performing miracles upang ipakita na yung pahayag ng mga propeta, no? Isaiah 35, for example, na the mute speak, the blind can see, na the lame can walk, no? Ito yung prophecy ng Old Testament patungkol sa pagdating ng kaharian ng Diyos. Eto na, nakikita na natin, naganap na sa pagdating ng Panginoong Hesukristo, no? The kingdom of God had come, no? In the very person of Christ, who was both, of course, divine Son and the promised Messiah. Yung kanyang pagkilos patungkol sa pagtubos ng kanyang mga anak, kaganapan ng kanyang plano from the very beginning. So yun yung significance ng miracle na ginawa ng Panginoong Jesus, no? It's not about the faith of the royal official. Hindi. In fact, kung titignan mo yung passage, nung gumaling yung anak niya, that's when he believed in Jesus. Nung gumaling. Why? Kasi nakita nila yung kaganapan ng prophecy ng prophets, na yung prophecy ni Isaiah, na ni Ezekiel, na ito na, nasa kaganapan na ng Panginoong Hesukristo. Hence, yun yung significance ng miracle na ginawa ng Panginoong Jesus doon sa Cana, which was the second miracle He performed in that small city, no? Yun yung pinaka-significance nun. It's not about the faith of the royal official, but pinakikita nito yung divinity ng Panginoong Jesus, na He is not limited by space, by distance, by time, na alam niya lahat. He is divine. Kaya niyang pagalingin, no? Kaya niyang pagalingin kahit na nasaan pa. Why? Because at that time, binubunyag na yung pagdating ng kaharian ng Diyos, no? He was revealing that the kingdom of God has come. Ano yung kingdom na yun? Yung His plan of redemption from the very beginning. Na ang kaganapan ay nagsimula sa pagdating ng Panginoong Jesucristo, no?
So yun yung chapter 4. In chapter 4, patungkol sa interaction ng paano Jesus sa Samaritan woman, sa sa royal official na ang anak ay gumaling, no? So yun ang kuwan, yun ang buod ng chapter 4. Of course, chapter 5, mas lalalim pa yung revelation ng Panginoong Jesus, pero in the meantime, yun lang muna yung ating pagtuunan ng pansin sa gabing ito, in chapter 4. He has risen from the dead, and he is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ